Panibagong araw at panibagong buhay ka. Andala naman tayo mga kamasosar ng ating pagkukwentuhan ngayon is all about napakaswerte mo na andyan ka na sa posisyon mo. And when it comes dito sa Canada, like for example, citizen ka na, permanent resident ka na, napakaswerte mo mga kamamo, honestly. Kaya dapat ipagpasalamat mo yan dahil may mga bagay tayo, may mga kababayan tayong hirap na hirap pagdating sa pagkuha ng permanent residency. So napakatagal, even ikaw na nanonood na citizen na ngayon, alam mo yung pakaramdam na from Philippines, ito yung sa mga nag-apply sa agency, nag-apply ka, naghintay ka ng matagal, talagang hinintay mo yung pagkakataon magkaroon ka ng employer. At the same time, nung mga panahon natin is after magkaroon ka ng employer, meron ka ng work permit, so magkakaroon ka ng labiya. So sobrang nagpapasalamat ka na mga kamamaw sa mga bagay-bagay na nakukuha mo. And then ngayon, maririnig mo at mababalitaan mo yung mga kababayan natin ay hirap na hirap makakakuha ng papel. So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon mga kamamaw. Let's go! So yun na nga mga kamamaw, papasok muna tayo sa trabaho natin. Siyempre, nagpapasalamat ako at kinakamusta ko lahat ng ating mga subscriber at mga viewers, mga bagong viewers natin sa ating YouTube channel. So pagkatapos itong vlog na to mga kamamo, dahil kahit papani yung kwentuhan natin ito is marami tayong mapupulot na aral. Even ako, habang gumagawa ko ng vlog, nakikinig ako sa mga balita ng naririnig natin sa Omni News o kahit saan mang balita ng mga YouTuber dito all over Canada when it comes sa mga application ng mga papel natin pag nag-apply tayo papunta dito, di ba? May mga chance mga kamamo, yung mga kababayan natin is nakakalungkot man. Isipin, nalulungkot ako mga kamamo sa tuwing may mga lumalapit din sa atin na nagbabaka sakali silang makahanap ng permanent residency or application na magkaroon sila ng papel. So ito, na-drive na muna ang mga papunta ating trabaho, kwentuhan tayo. So ayun, hirap na hirap sila mga kamamo. May mga times na sabi nga nila wala sa tamang tiyempo. So dumarating tayo sa mga point na gano'n na bilang ako katulad ko, dumating ako sa point na work permit lang ako dati. Ang tagal kong hinintay na makarating dito sa Canada. Ilang employer din yung napirmahan ko. Pangalawa yung Berry Bar. Yung una ko is Boston Pizza mga kamamaw. Sa mga hindi nakakaalam, nakapirma tayo ng work permit sa Boston Pizza 8th Street dito sa Saskatoon. Pero hindi natuloy. So syempre sa tagal mo hinintay, ilang taon ko hinintay yun? 4 years yung Boston Pizza na yun mga kamamaw. Tapos bigla nag-cancel. So hintay na naman tayo ng panibagong employer natin. So wala tayong magagawa. Talagang ang magagawa lang natin is magdasal, manalangin at mag-apply ng mag-apply hanggang sa makuha natin yung gusto natin makuha. Dahil tayo ay mga kamamo ay may mga pangarap sa buhay. So ayan lang. But ito ba yung na vlog natin? Naano lang din ako mga kamamo kasi may mga tao din na hirap, diba? Pero bago ko muna yan, ituloy ko muna yung kwento ko ng aking application. So ang tagal ko nang naghintay, naghintay pa ako ng almost 2 years, dumating nga yung Berry Bar. So ayun mga kamamo, yung mga application natin is magkakaiba. Hindi tayo pare-pares ng pagkakataon at ng chances. So ayun mga kamamo, nag-apply nga, nakakuha nga ako ng Berry Barn, diba? Ang nakuha kong Berry Barn is seasonal ang aking work permit, which is ano ba ang seasonal? 6 months, every 6 months lang ang aking kontrata every year. So ganoon ang nangyari sa akin. So yung mga point na yun is napakaswerte ko mga kamamo talaga. Kung isipin mo nga naman kung ipagkakalog sa'yo ng Panginoon, expect mo ba mga kamamo ang kaming 8 season na lang ang nakuha namin kontrata? Akalain mo bang magkakaroon kami ng permanent residency, which is yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na dati ang dasal ko lang ay makarating ng Canada. Never ko pa naisip yung salitang usual ako nung nasa Pilipinas pa ako, nag-apply ako Canada lang, gusto ko na makarating ng Canada. Hindi ko pa naiisip yung wala pa sa utak ko yung
like na makakuha ng permanent residency, maging citizenship. Ang talagang aim ko lang dati is makatapak ako dito sa Canada. Ilang inaano ko. Kaya even yung 6 months na contract ko, binano ko na siya, pinatulang ko na siya 6 months contract. And then hanggang sa siguro talaga pinagkaloob ng Panginoon sa sobrang tagal din ng application natin sa Pilipinas, inabot ng almost 6 years in total hanggang sa makaalis ako. Ganun katagal yung application ko natenga sa Mercan Philippines tayo mga kamamo. So naando na nga tayo sa point na parang gusto ko nang i-pull out yung papel ko. Actually na-i-vlog ko na yung ibang detalye dati, pero ilalagay ko pa rin dito sa usapan natin. Halos parang sumuko na ako kasi di mo mapapakaan talaga, darating ka sa point na tao ka lang naman eh, may kahinaan ka rin. So ayan, dumating tayo sa point na gano'n na parang gusto ko nang i-pull out dahil nga parang hindi naman ako mapaalis na Mercan. Nag-apply din ako, ang daming agency akong na-applyan, hanggang sa dumating ang point na parang nagbigay ng signal yung itaas na yung Mercan ayaw niya i-pull out yung papel ko. Talagang ayaw niya kasi usual lahat ng original copy ng application ko is nasa Mercan. So yun na nga, ayaw i-pull out ni Mercan. So yun na pala yung para sa akin, yun na pala yung sign na wag ko tanggalin yung papel ko at sila Mercan na magpapalis, which is gano'n ang nangyari mga kamama, na si Mercan nga yung nagpaalis sa akin. Eh nakarating tayo dito sa Canada, nagkaroon tayo ng papel na restricted seasonal. So it means restricted mga kamama, ano lang yan, sa Maryland ka lang pwede magtrabaho under 2 years contract. So hindi ka pwede magtrabaho sa iba dahil restricted yung pinirma mo kontrata. So usual magagamit mo lang, makakapagtrabaho ka naman sa iba kung naka-open work permit yun. Pero under my contract is restricted lang yung papel natin. So hindi tayo pwede mag-apply sa iba, or else pwede ka namang ipa-open work permit mo, mag-extra bayad ka, which is ganun nga yung ginawa ko nung nakaraan, na nandun tayo sa point na parang gusto natin kumita ng extra panggastos para kahit paano yung responsibility natin sa Pilipinas, at the same time yung mga binabayad natin sa application ng papel natin ay maipon natin ng maayos at hindi tayo mabitin. Di bali nang hindi sobra-sobra mga kamamo, basta nung mga panahon wag lang ako mabibitin sa gastusin, which is ganun ang ginawa ko. Pina-open work permit ko yung aking work permit from restricted to open work permit. And then nung pa-PR na ako, ganun ang nangyari, na medyo nagkamali nga ng konti yung yung calculation ko. Hindi ko agad siya pina-restricted, pinabalik ng restricted yung work permit ko, kaya nataengga ako ng 2 buwan, which is siyempre kasama yan sa pagsubok ng buhay na may mga bagay na hindi naman lahat ng bagay alam mo agad, kasi hindi naman ikaw yung naglalakad ng papel, hindi naman ikaw yung pera lang talaga kung mahilig ka magbabasa about sa mga rules and regulation ng mga application ng papel, baka mas na-update ako ng maaga. Kaso nga lang noong time na yun masyado akong busy sa trabaho, then at the same time nag-rely ako dun sa mga naglalakad ng papel na alam naman nila na ginagawa na, tsaka syempre yung trabaho naman nila yun, kaya hindi ko na pinapansin. Ang ginagawa ko, nagbabayad lang ako, and then trabaho lang ako ng trabaho para maipon ko yung pambayad na kailangan ibayaran sa papel ko. So ganun na nangyari, na taingga ako ng 2 buwan, which is hindi talaga ako nagtrabaho kasi mas inisip ko yung 2 months na walang trabaho kaysa umuwi ako ng Pinas dahil mahuli ako. Nagtatrabaho ako, paso yung work permit ko or hindi pa na-renew. So ganun na nangyari, pero on the go na yung permanent resident nun, kaya pinayos ko na agad. So taingga tayo ng 2 buwan. Yun yung mga bagay na inaano ko, yung mga pinagdadaanan natin. Kaya nga ito nga sa vlog natin na to is di parang inong gusto kong itapik, pero tapusin ko muna konti itong story natin hanggang sa permanent resident na tayo. May mga pagsubok din dumating din yung mga COVID times dito. At the same time pinagpasalamat ko rin na talagang nakaplano sa Panginoon na ligtas yung pamilya ko, yung mag-ina ko si Bless tsaka si yung misis ko. Dumating sila dito bago mag COVID time, like 1 month lang ang nag-ano na yung COVID time. Talagang na parang pahirapan ng makarating yung sa mga biyahe. Aswerte pa rin talagang nabigay ng Panginoon na
hindi rin sumakit ang ulo ko at hindi rin ako ma-stress, hindi rin ako mag-alala. Ayun, ganun dumating point sila misis, dumating dito ng ligtas at maayos naman ang paglapag nila dito, wala naging aberya sa papel. Hanggang sa ayun na nga, dumating yung COVID time na yung mga gastusin masyadong naging parang napakasikip, parang napakabigat sa bulsa lahat ng mga bagay-bagay na nangyari sa atin dito. Pero syempre hindi naman tayo pinanghinaan ng loob, lumaban tayo, hindi tayo sumuko, which is yun yung talagang masasabi kong papasalamat ako at nalagpasan ko yung mga bagay na yun. Hanggang sa ngayon, ito papaiksin ko na, hanggang sa ngayon na citizen tayo, which is nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakuha ko na lahat ng mga gusto ko. Ang hinihiling ko na lang Panginoon yung bang magkaroon ako ng sarili kong lugar, magkaroon ako ng sarili kong bahay. Yun na lang yung pangarap ko sa sarili ko at sa pamilya ko. Yun. Kumbaga sa akin, itapos ko na lahat ng mga bagay na gusto kong gawin sa sarili ko. Puro na lang sa pamilya ko yung inuuna ko. So ito na mga kamamo, bakit ako nag-vlog? Siyempre naawa ako mga kamamo dun sa mga kababayan natin na nagbaka sakaling nandito, nagpunta dito, nagkaroon naman silang mga work permit. Kaso nga lang mga kamamo, sabi nga nila yung pagkakataon ba ay hindi naaayon sa iyo. Dumarating sa point na yung isa, may kakilala tayo, meron na siyang chance ma-permanent resident. Kaso nga lang, yung pinagtatrabaho niya is pinenta ng may-ari. So yung bagong may-ari is hindi na sila application ng permanent resident, which is nakakalungkot mga kamamaw. Dahil alam ko yung mga pinagdaanan nila, alam ko yung pagtsatsaga nila, paghihintay nila, pag-apply nila sa agency, pagpila nila, paghihintay nila ng panahon para maka-apak sila dito. Hindi ko naman nila lahat kasi iba talaga masasabi natin mga kamamaw, yung mga lumapag dito talaga yung mga Terren, mga immigrant na agad pagdating. Pero ang tinutukoy ko dito mga kamamaw, yung mga simpleng taong katulad ko na kung hindi ako nagkaroon ng employer, hindi naman ako makakarating dito. Which is doon ako na doon na yung puso ko ba'y parang kumbaga ba'y sapul mga kamamo, lalo pag may mga humihingi ng tulong sa atin. Doon ako naaawa sa mga kababayan natin na sana po ay mabigyan sana ng pagkakataon o second chance yung mga mga nandito. Masabi naman natin hindi naman lahat mabibigyan ng chance pero sana mas maraming chance na yung ibang naghahanap ng employer is na papaso na yung nila na wala silang chance ma-permanent sa ibang probinsya. Sana makahanap sila at makamit nila yung mga pangarap nila katulad nung naranasan ko. At syempre naranasan nyo rin yung ibang mga nanonood din, diba? So yun lang natin kasi ang lang ay hindi naman natin kailangan kung sino yung bilang Pilipino para sa akin. Hindi naman natin kailangan kung sino magpagaling. Ay permanent resident ako, ay citizen ako dapat. Alam mo yung parang mayabang ang dating kasi syempre na-experience natin yan naramdaman natin yan sa ibang mga kababayan natin which is yun ang ayokong iparamdam sa mga bago dito. Kaya ako minsan sa totoo lang busy ako mga kamama, pero pag may lumapit sa akin hindi ko magawang hindi pansinin kasi ramdam ko yung hirap at saka yung nila, sakripisyo nila na lumaban sila papunta dito. Kasi ako na-experience ko rin, natulungan din ako nung dumating ako dito, which is parang ang sa akin ay kung anong ginawa sa akin ng kababayan ko nung dumating ako, ganito yung gusto kong gawin. Pag dumating ako sa point na yung kababayan kong tumulong, ay yun yung sitwasyon ko ngayon, which is ngayon ang ganun ang nangyayari. Gusto kong tulungan sila kahit sa mga simpleng bagay na parang ma-advisean ko sila ng try nyo dito, mag-apply kayo dito, baka sakaling dito matanggap kayo, which is ganun naman ang ginagawa ko. And hopefully sana ay si Wilson Garcia, ay ulitin ko na lang din, isa yan, sana makahanap siya ng employer. Sabi ko nga sa kanya, pinakamagandang gawin nyo kung nandito na kayo sa pagkakataon na parang wala na kayong chance niyan sa lugar nyo at may panahon pa kayo, may ilang buwan pa kayo dito, tumawid na muna kayo sa ibang probinsya. Magbaka sakali kayo, mag-ikot-ikot kayo, baka merong mga dito sa Saskatchewan, lipat kayo dito sa Saskatchewan. Di naman lipat, drive kayo sa Saskatchewan kung nasa mga kayong lugar, mag-apply na kayo, maghanap-hanap na kayo dito, baka naman makachempo kayo. Kasi ganoon ang nangyari dun sa kumpare ko, si paring Arnold Nario, which is taga Edmonton siya dati. Hindi siya nagkaroon ng papel sa Edmonton or pagkakataon, dinride niya yung Berry Barn. Ayan Wilson, kung napapanood mo to, ganun ang ginawa ng kaibigan ko. Talagang nag-drive siya sa Berry Barn. Talagang sabi ko nga sa kanya, mas maganda kaysa sa telepono mo kausapin.
pumunta ka talaga sa Berry Bar, kausapin mo, pakisuyuan mo yung employer, at baka sakaling alam mo yun na parang pakusupan mo kung talagang gusto mo mag-stay pa ng mas matagal sa kanya bukod sa kontratang ibibigay sa iyo, para pasasalamat mo na lang sa kanya dahil kinuha ka niya, kumbaga ba sinalo ka niya sa pinakamahirap na pagsubok na nararamdaman mo ngayon. Parang kumbaga ba sabi nga nila, Pilipino din naman nawawala ang salitang utang na loob. So itry lang na gano'n ang ginawa ni kumparing Arnold. Nakuha siya ni Berry Barn, nagkaroon siyang papel at meron pang previous mga kamamaw. Yung previous mga kamamaw, from nakuha siya ni Berry Barn at na-PR siya, nakuha pa yung kapatid niya. Yun ang pinakamasama, sabi ko nga sa inyo, kung talagang pagtitiisan nyo, pagsusumikapan nyo, kung itinanim kayo, may aanihin kayo mga kamamaw, which is yun yung nangyari sa kumpare ko. Pero mo, from siya, nagkaroon siyang chance sa papel, nandito na ang buong pamilya niya, nakuha na niya, bilis natin, nandito na ako sa Cope. Nakuha na niya yung pamilya niya, may previous pa, nakuha pa niya yung kapatid niya. Yun ang sinasabi ko mga kamamaw, na kung hindi mo pinagtiyagaan, baka mamaya wala naman nangyari. Kung di ka nagbaka sakali, hindi mo masasabi yung panahon tsaka pagkakataon, di ba? Akalain mo bang from si Arnold lang ngayon kasama pa niya yung kapatid niya, di ba? Na PR din, nandito na rin yung pamilya. Ngayon pare-paresa silang, si Arnold nga may bahay na, di ba? Ibig sabihin kumbaga ba, sabi nga siguro sa isip ni Arnold, kung hindi niya ginawa din siguro yung time na nagbaka sakali siya, baka uwi siya ng Pinas, di ba? So yun ang mga sinasabi ko mga, medyo lakasan nyo rin ang loob nyo pagdating sa mga ganyang pagsubok. Lagi nyo lang magdadasal. Ilang laging pinapayo ko sa inyo, isamahan nyo lagi ng dasal, dahil yung dasal ang pinakamalakas na instrumento para malagpasan nyo yung mga pagsubok, lalo na yung mga ganyang pakiramdam na papaso na yung papel. Ramdam ko yun mga kamamaw, dati na malapit na yung application namin na permanent resident, kailangan namin mag-English exam, kailangan namin mag-take ng exam. Yung take ng exam is hindi siya right away na pag nagpa-appointment ka, right away makukuha mo, hindi, talagang naka-date pa yun. 1 month pa nga yung nakuha kong schedule ng exam ko bago ako makapag-exam. Yun yung sinasabi ko na yung mga nararamdaman ko sa inyo, na parang alam mo yung pagod ka na sa trabaho, iniisip mo pa yung mga gastusin mo, yung mga bills mo na babayaran mo dito, yung padala mo sa Pinas, yung sustento mo sa pamilya mo, iniisip mo lahat yan, sabay-sabayan mga kamam. Kaya napakagaling mo kung malalagpasan mo, gabi, ibang stress yun, tsaka halos parang ma-depress ka na, mag-isa ka lang dito, wala kang kakampi. Ganun yung mararamdaman nyo mga kamamo. Kaya ramdam na ramdam ko kayo, pinagdarasal ko mga kamamo na sana yung mga kapwa Pilipino natin na ngayon dumarating sa pagsubok na naranasan ko, sana po magkaroon kayo ng papel, matupad nyo yung pangarap nyo, masimulan nyo yung pangarap nyo kasama yung pamilya nyo. Yun lang yung lagi kong dinadasal sa mga kababayan nating Pilipino. Yun lang yung ko. So biruin mo, diba, si Arnold gano'n na lahat, may bahay na, pati yung kapatid niya maayos na. Yun yung mga sabi siguro, kung hindi sila nagsubok, kung hindi sila nilakasan nila loob nila, walang mangyayari. So meron nga man tayong times na kung talagang sabi nga natin ginawa mo na lahat, talagang kumbaga ba yung mga payo kong ito, yung mga lahat ng sinasabi kong ito, ginawa mo na, talagang walang nangyari. Pag sakaling mauwi ka man ng Pinas, magbaka sakali ka pa rin, itry mo pa rin. Huwag ka pa rin, sabi nga yung salitang huwag kang susuko, dahil in God's time sana maibigay sa iyo. Sana kung pwede nga lang lahat ng mga mga applicant dito, yung mga nasa dito na sa Canada na naghahabol o naghahanap na ng papel, sana nga magkaroon na ng papel. Tsaka at the same time, mas okay talaga kung mapipili nyo, kasi usual dito ang nangyayari, hindi naman lahat based sa story lang ng mga naririnig nating mga sinaunang panahon. Hindi naman sinaunang panahon, yung mga for the past years, na hindi lang naman Pilipino, yung iba kadalasan ibang lahi na pag na permanent resident aalis sa Saskatchewan. Kasi parang sinasabi nila boring daw sa Saskatchewan dahil kapatagan, ganto-ganto, mas maganda sa city, mas marami dong opportunity. Pare-parehas naman yan, conforme pa rin sa'yo kung paano ka magtrabaho. Hindi naman porke nandun ka sa magandang city, maganda na yung pagkakataon mo. Hindi rin, swerte-swerte rin ang buhay. Hindi naman lahat
na porke na andun ka sa big city, maganda na ang magiging buhay mo. Hindi. Marami rin naman nagiging magandang buhay dito sa Saskatchewan, lalo dito sa Saskatoon, basta masipag ka lang. Ilang ang tatanggalin kahit saan ka magpuntang lugar dito sa Canada, basta masipag ka at madiskarte ka sa buhay, mag-aano ka, magsasucess ka. So ayun nga, nag-aalisan sila dahil yun ang nagiging which is kaya parang ang dating bagsakan ng Saskatchewan or Saskatoon ng mga gusto ma-permanent, tas babalik ulit sa pwesto nila. Pero syempre may mga tao rin naman na masaya na dito sa Saskatoon katulad ko. Kahit ako, tinatanong ako ni Mrs. kung nagbabala ka magkaroon ka oportunidad sa ibang lugar, lilipat ka pa, sabi ko ay okay na ako dito. Kasi para sa akin, nandito naman na lahat, may ospital, may mall, may pasyalan. Kung sakaling gusto kong mamasyal sa ibang probinsya, hindi doon sa mga bakasyon ko na lang, para at least mas na-enjoy ko, tsaka mas alam mo yung pakaramdam na madalang ka lang makakita ng mga gantong klaseng pasyalan, ay masaya na ako. Okay na yung gano'n. Kasi malaking more on talaga, mas tipid ako dito kung pipiliin ko when it comes sa mga gastusin. Kasi kung maraming pasyalan at lagi mo napupuntahan, ay talagang magastos, di ba? So kami naman dito sa Canada is di naman ibig sabihin ay nasa Canada is maayos na ang buhay agad. Parang kumbaga explain ko na lang din para at least kung sakaling may mga nanonood na mga taga Pilipinas maintindihan nyo. Like for example, mga nagpo-post tayo, nagpapasyal-pasyal, hindi naman ibig sabihin marangya na rin ang buhay. So mahirap pa rin ang buhay, kailangan pa rin naming pagtrabahuhan yung lahat ng bagay para may pang-sustento kami sa mga kung ano man gusto nating gawin o gusto man nating bilhin. Katulad ko, ako hindi naman ako basta-basta bumibili ng kung ano-ano lang para sa akin. Nakaplano lahat yan. Mas pinaprioritize ko yung pamilya ko, yung mga bills ko bago ko unahin ng sarili ko. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga nanonood sa akin, yung mga kabisado na si Kamamaw is napakakuripot ko sa sarili ko. Even nga yung mga simpleng bagay katulad niya, yung jacket na bumili ako nakaraan, di ba, sample ko na lang yun, is magkano lang, tigte 30 bucks lang yun, di ba, na inano ko na pang winter ko. Pero galing Costco naman yun, kaya magandang kumbaga hindi ko gagastusan ng 150 para lang ipantrabaho. Nang hinayang ako sa ganun na imbes na yung 75% ng 150 is hindi yung 25% na lang gagastusin ko. Yung 75% hindi pang grocery o kaya pang gasolina ko na lang, o sa mga bagay na mas mahalaga, o para sa mga sa baby ko at sa mga anak ko. Ganun na akong dumiskarte. So ayan, sana dinadasal ko lang, sana po ay sa mga kababayan ko na nanawagan ako dun sa inyo na mga dumarating kayo sa mga pagsubok ng buhay, lalo na dito sa pagdating sa Canada, sa mga pag-a-apply nyo ng papel, yung mga nag-i-expired ng work permit. Wag nyong gawin na yung payo ko lang ay wag kayong pumunta sa illegal. Huwag kayong pumunta sa kasi bad shot yun. Pag nahuli kayo, nagkaroon kayong problema sa papel nyo, hindi na kayo makakabalik. Lagi lang kayo sa legal pumunta at sa legal process. Ayan. Para at least mas maayos kayo at hindi kayo walang agam-agam. Diba? Mahirap pa rin kasi pag gumagawa ka ng illegal pagdating sa mga ganyan diba? So, dapat nandun ka na lang sa legal. Kung talagang sakaling katulad ko, may chance na kayo ma-permanent resident, talaga lang napasuhan kayo ng which is ganun yung nangyari sa akin, napasuhan kayo ng work permit na hindi kayo kailangan magtrabaho, sabihin natin ng 2 months dahil hinihintay nyo pa yung process ng papel nyo, hintayin nyo na lang, tiisin nyo na lang yung 2 buwan. Kasi isipin nyo, alam natin mabigat ang 2 buwang walang trabaho, na experience ko yan. Pero syempre kahit pa paano may mga tumulong na kababayan natin sa akin ng panahon na yun na may nagdadala sa akin ng grocery, which is ang pinagpapasalamat ko kung bakit ako hindi ko rin matiis yung mga taong humihingi ng tulong upang mabigyan ko lang kahit paano suggestion kung paano diskarte nila. Hindi ko mahindihan kasi ganun yung naramdaman ko nung time na walang-wala ako. So binigyan nila akong pagkain, dinadalan talaga ako, kaya nagpapasalamat ako. Number 1 niya kay Jerry Barameda, sa kumpare ko yung kay Rafael Cebu, kay Rainier Mercado, yung mga tumulong sa akin nung time na walang-wala ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Ate Maylin, kay Ate Winfielda Mackenzie. Ayun yung mga yan, may mga chances hindi man yung time na iyon. Iyan yung mga times na pag si Kamamaw talagang nandun sa point na pagsubok, iyan yung mga taong tumutulong sa akin. Kaya mahal na mahal ko yung mga taong yan. Kaya gusto ko ibahagi din sa ibang tao yung bagay na na-achieve ko o yung na-receive ko. Even kay Norly Ebonite, tsaka kay Gilagilam, ayan, iyan yung mga tumutulong sa atin
from the start na dumating tayo sa Canada. Kaya pinagpapasalamat ko yung mga taong iyon na bigay sa atin ng Panginoon para matulungan tayo dito, which is, yun ang pasalamat ko sa lahat. So ganun lang talaga mga kamamo, tiis-tiis lang, huwag ka muna magtrabaho. Iisin mo, darating yan, kasi isipin mo kung mahuli ka, uwi ka ng Pinas, sayang yung pinaghirapan mo. Yun lang gusto kong ipaunawa sa inyo, tiis-tiisin nyo lang yung ganyang mga chances, dahil huwag mong isipin dalawang buwang tenga, wala kang ano, tiisin nyo lang. Dahil after 2 months naman, kung sakaling katulad ng sitwasyon nangyari sa akin, mape-permanent resident ka, on the way na, go na, palag-palag na, kuha ka na kahit 3 trabaho, 4 na trabaho pa gusto mo sa isang araw, ikaw na lang ang susuko mga kamamo. Yun naman maganda dito sa Canada, lalo pag na-permanent resident ka, ikaw na lang susuko sa trabaho kung kaya mo o hindi. Pero syempre, ang payo ko lang din, kung medyo okay ka na, medyo di ko naman sinasabi nakakaluwag ka na, ibig sabihin hindi ka na dun sa point na parang ganong sitwasyon dati, mag-ano ka rin, mag-relax ka rin para sa sarili mo. Deserve mo yung mag-relax, kababayan. Kailangan mo mag-relax, mag-unwind. Kung sakaling kailangan mo na magbawas ng trabaho at medyo nagkakaedad ka na, magbawas ka ng trabaho. Kumbaga, enjoy life nga, di ba? Mahirap naman ikaw puro trabaho ka din. Aanin mo ba yung kung nawala ka na? Aanin mo yung mga pinaghirapan mo kung hindi mo rin naman mapapakinabangan. So, hinay-hinay lang. Nasa point na, darating ka sa point na kailangan mong kumaskas ng kumayod. Darating ka sa point na relax na lang, medyo standby na lang ng konti, enjoy life, live your life to the fullest. Yung mga bagay na dapat mong gawin mga kamamo. Kaya sana po, pinagdarasal ko yung mga kababayan ko na sana dumating sila sa point na makuha nila yung kanilang mga pangarap sa buhay katulad ko. So maraming salamat mga kamamaw sa inyong panonood. Sana kung nagustuhan nyo itong vlog, please don't forget to like, share, subscribe, and pa-comment na lang din dito sa comment box. See you on my next vlog.